So, magandang gabi mga bes, mga kapatid, mga kaibigan. So, ito yung M Sport natin, no? BMW 520D. Ang ginawa ko, since nadali ito sa gutter, lowered kasi. Nadali ang gutter. So, medyo mahina na siya. Ang ginawa ko, nilagyan ko ng front lip. Ayan. Kakakabit lang natin yan, brand new yan. So ilagyan natin ang front lip para medyo gumanda naman, saka aggressive talaga, saka registered M Sport itong sasakyan natin, no? Hindi ito piki-piki na M Sport. Registered ito, naka-declare sa logbook is M Sport talaga. So nilagyan natin ang front lip. Ayan, dalawang klase ito, merong fiberglass at saka merong matte black lang. So pinili natin ang matte black na front lip, or tinatawag ito na splitter. Splitter tawag nila. Ano yung iba? Front lip, bumper front lip, or ang iba naman tinatawag na splitter, no? So alin doon kayo komportable, so either splitter or front lip. So yan, kakakabit lang natin. So may mga screw yan sa loob, sa ilalim yan. May mga marks siya na dapat dyan lang tatama yung screw. So lahat yan tinatama natin. Solid siya, solid. Kaya pinili natin yung matte black para babagay siya dito, yun babagay din siya dito sa nilagay natin na side skirt, no? Side skirt. Hindi nyo man-recognize kasi gabi, pero pagka titingnan nyo sa araw, ayos siya titingnan. So ito din, yan yung side skirt niya, no? Accessories at saka yan. So ito yung diffuser niya. Itatama ko po tong diffuser dahil para hindi maganda ang paglalagay. So dapat dito yun siya, so hindi siya sentro masyado. So yung rear diffuser niya, tama natin yan pag may time. Ulitin natin. So yun mga kaibigan, ito lang siya, ito sira lang siya, sagi, basag. Hanap tayo ng ganyan. Yan, hindi pa itong naliligo itong sasakyan na ito, wala, hindi pa nakatikim na ng karwas. So yun, yan nilagyan natin front splitter. Resulta niyan, lalong aggressive na siya, masyado aggressive. So ang kagandahan nito, karamihan sa mga M Sport kasi mga N47 engine. Alam nyo yung mga LCI model, yun ang N47. Ang N47 mga kaibigan is merong certain kilometers na yun siya, or mga after 200 or 250 kilometers kailangan nang papalitan yung timing chain, no? Meron na tayong
meron lang tayong na-encuentro dyan na N47 engine. Ni-rebuild natin, no? Pinalitan na natin ang timing chain. Nasa video natin. Yun. So ito M57 engine ito. Ang kagandahan sa M57 engine, yung timing chain is nasa front lang, nasa front, whereas yung N47 is nasa gitna, nasa firewall mismo. So kailangan mong iba yung makina, pero ito hindi na. So pakita ko sa inyo yung kaibahan ng N47 engine at saka N57. Yun, bago din yan. Yan, yung steering nya original. So M-Sport ito, naka-declare sa logbook na M-Sport ito. So papakita ko nyo yung diferensya ng N47 at saka M57. So ito yung M57, ang timing chain nasa front. Ang N47, ang timing chain nya is nasa firewall. So in case na papalitan ng timing chain yung N47 engine, kailangan ibaba yung makina talaga. Meron nagsasabi na hindi na kailangan ibaba yung makina, pero sa akin the most easiest way is ibaba yung makina talaga para mapalitan yung timing chain. So ito N57, magandahan ang makina na to, wala pala ng tagas talaga. Wala kang makikitang tagas dyan. Yung mga itim-itim na yan, pintura yan, in-undercoat ko siya, pininturahan ko. So yan ang kagandahan sa M57 engine. Saka pagka galing ng yung sasakyan nyo, pag medyo malamig na, buksan nyo ang coolant, expansion tank, para makasingaw yung extra pressure or air. Pero huwag nyo buksan pagka umandar yung makina or mainit, kasi sasabog yan, splash yung mata niyo, mayari. So pagkadating nyo lang, or mga 5-10 minutes pagdating ninyo, buksan nyo ng takip yung expansion tank para saya pa makaginhawa or ma-release yung extra pressure, no? Kagaya ng binuksan natin, meron siyang ganun. So na-release na yung pressure in simple way. So yun. Saka ano pa ba? So ang ginawa natin ito, so far wala pa akong hindi ko pa na yung makina nito na baklas, kasi there's no point na baklasin yung makina na ayos pa naman, walang problema ang makina, ayos yung batak. So yun, ito na nilagay natin, no? Road splitter, ayos din ito, ayos din. Dati hindi ko na appreciate maglagay ng ganito, kasi sa dagdag gastos, no? Iniiwasan natin ang gastos, pero pagka car enthusiast tayo or car lovers, talagang gagastusan talaga natin, no? So kaya nilagay ko ito
para support na rin sa kanyang bumper, no? Kasi ito nasira, kasi ito hindi nga maganda paggawa, pintura. Anuhan ko pa uulitin ko pa ito, maging gawing makinis, sander ito, sander, tapos pinturan ulit. So for the purpose na maging ano siya, durable, nilagyan ko siya ng splitter, front splitter, para buo yung kanyang ano, hindi talaga bibigay yung kanyang front bumper, no? So yun, maraming salamat. At saka 18 yung ano natin, alloy wheel 18. So previous video pala natin, mention natin na hindi ito sila magkatukma yung profile, no? 45 ang rear, 40 ang front. So pagka nagkabit kayo ng iba-ibang profile, 45 ang rear or either way, may dahilan ito na mag-trigger yung kanyang mga warning lights, no? Like ABS, airbag, traction control, mag-trigger siya dahil hindi nga pantay, no? Yung kanyang gulong, nung kinatatayuan ang gulong hindi pantay, taas yung isa, ang isa mababa. So ang ginawa natin, ni-reduce natin ang pressure nito, PSI, ginawang down to 25 PSI. At saka yung sa front ginawa natin ng 34. So ayos na, level na, at saka wala ng warning lights. At saka ano pala guys, nag-shift na ako ng ano, dati ang sasakyan ko is automatic transmission, no? Automatic transmission. So pinag-swap natin yung automatic transmission sa manual. Siyempre nagdagdag na lang tayo ng kunting halaga ng pera para ano, pakonsuelo dun sa may-ari nito dati. So pumayag din. Ang kagandahan sa namimiss ko yung ano, na-appreciate ko yung manual, kasi ikaw, nasa iyo mismo ang control ng ano, makina o ng sasakyan, kung paano mo siya patakbuhin. Whereas yung ano, yung tawag nito, whereas yung automatic, yung driving mo is dictated by the computer, no? Car computer. So yun lang ang kaibahan. At saka regarding sa maintenance, medyo mas ano, medyo mahal ang maintenance ng ano, automatic transmission, kasi nga pagka magpalit ka ng transmission fluid, bibilhin mo the whole thing, like yung transmission pan or oil pan, transmission fluid pan ang tawag. Kasi ang transmission oil pan or ang transmission fluid pan ay built-in siya ng ano, yung kanyang fluid filter built-in doon. So hindi pwede sila paghiwalayin. So from that, imbis na transmission fluid ang bibilhin mo, madagdagan ng transmission pan, kasi nga kailangan mo ng filter, no? Transmission fluid filter kasama doon, built-in sa oil pan. So whereas ang gearbox, manual gearbox is ano lang, change transmission fluid for the
last week o 3 days ago, pinalitan natin ng ano to, gearbox oil, no. Masyadong madumi ng gearbox oil. Pagka maramdaman nyo yung pagka marumi na yung gearbox oil ninyo, pagka mag-shift kayo ng gear, medyo ano, no, half knot or parang ano ba, anong tawag sa Tagalog, half knot, parang hindi ko ano kung ano sa Tagalog ang half knot. So half knot siya, no, murag gahi sa pasudlon bisag kuan, bisag bag-o siya og clutch, bag-o siyang kabit og clutch kit, bisag bag-o kabit og clutch kit pero gahi lang gyapon sa pasudlon. Kaya ang gear synchronizer niya, ang gear shifter, ang oil kuan na, malabnaw na, dirty na masyado. Kaya wala na siyang masyadong viscosity, bumaba viscosity mo nang dili siya mo kuan kay, no, slide lubrication. So yun, tapos ano pa ba, ano pa pang ginawa natin? So paandarin natin, no, para makita natin yung ano, ang tawag nito, ang susi pala nasa loob. Wag na, next time na lang guys, paandarin natin ito. Saka 520 day ito, M-Sport. So declare talaga sa logbook ito na M-Sport talaga, hindi ito piki-piki na M-Sport. So yun, lumilitaw na maganda yung ginawa natin, aggressive. Tingnan nyo sa sasakyan, aggressive. So thank you guys. Yung ilaw natin dyan. Thank you very much. Good day, God bless.